Pray muna tayo siguro, mas maganda. Hallelujah! Yes, Lord, we praise you, Lord. We praise you in your sanctuary. We praise you in the firmament of your power. We praise you for your mighty acts. We praise you according to your excellent greatness. Yes, Lord, we praise you because you are worthy to be praised. Among the God, there is none like unto thee, O Lord. Neither are there any works like unto thy works. O Lord God, nandito kami ngayon, O Lord, dahil sa inyong mga salita na dapat nakikinig kami ng inyong mga salita, O Lord God. O Lord, patubayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon, O Lord God. Kayo lang pa, mauna sa amin, O Lord God. Your will be done and not my will. Your will be done and not our will. Your will be done and not their will, O Lord God. O Lord, open the eyes of our heart in order that we will hope to reach your purpose, O Lord God. O Lord, kayo lang pa, mauna. And we praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Itong mat na ito ay, ang topic natin ay ano? The light of the world. The light of the world. Hindi siya a light, the light. Ibig sabihin sa Tagalog ano yun? Ang ilaw ng isang libutan. Napag-aralan natin ng nakaraan na ang ilaw ay si Jesus Christ, ay ang Diyos. God is light. Nakalagay sa 1 John chapter 1 verse 5. Tapos sabi ni Jesus Christ, siya ang light of the world. Sa John 8:12. Tapos sinabi naman doon, you are the light of the world. Sa Matthew chapter 5 verse 14-16. Ito ang pag-aralan natin na ang light of the world daw, ang Diyos, Jesus Christ, light of the world, at tayo, sa Jesus Christ, tayo rin ay light of the world. Ano ibig sabihin nun? Nire-reflect ni Jesus Christ ang Diyos, tapos nire-reflect naman natin si Jesus Christ. Ano nga ba ang ilaw na yun na galing sa Ama? Na ilaw. Ang ilaw yun na yun ay sumisimbolo ng holiness o kabanalan, goodness, gandang loob, knowledge, kaalaman, wisdom, karunungan, grace, biyaya, kaya pagpapala, hope, pag-asa, at God revelation. Yan po yung kapahayagan ng Diyos na binibigay sa atin. Ulitin ko holiness. Ang ilaw na yun ay holiness. Tagalog na lang natin. Kabanalan, kagandaan loob, kaalaman, karunungan, pagpapala, pag-asa, at kapahayagan mula sa Diyos. Yan po yung ilaw na nanggagaling sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ngunit sinabi doon sa kasi sa Lucas chapter 11 verse 35. Bali ito po yung ating key verse. Lucas chapter 11 verse 35. Paano kung ang inaakala mong liwanag ay kadiliman pala? Kaya mag-ingat ka. Baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Meron pala yun? Yung liwanag na akala natin ay kadiliman pala. Meron pala yun? Meron ba yun? Yung liwanag ay nadala-dala natin ay dilim pala. Alam niyo po, yung liwanag na kasi na yun, yung may nabasa kasi yung may nabasa akong quote. Hindi ko alam kung sino nag-quote dito. Sabi doon, sa gitna ng kadiliman, ang napakaliit na ilaw ay isa na kaliwanagan. Naranasan ko yan, no? Kasi pag-OJT rin ako sa minahan, sa Baguio. Pag nasa loob ka ng ng tunnel, pag pinatay na yung ilaw, kahit na yung kamay mo, hindi mo makikita. Kahit na lang
nakaganyan yung kamay mo, hindi mo makikita talaga. Pero pag may nagsindi lang, kahit isang puspuro lang, kahit na malayo, kita mo na yung iyong kamay. Kaya sa gitna ng kadiliman, kung ano yung ilaw na nakikita natin, yun ang ipinapalagay natin na iliwanag na yun. Pero sinasabi dito, huwag mong baka ang liwanag na inaakala mo ay kadiliman pala. Yung sinasabi kasi dyan, yung mga pagtuturo ba, akala natin totoo yung mga pagtuturo. Pero, iba pala, taliwas ay tinuturo ng tama. Yung nabasa mo yung quote ni Jose Rizal, sabi niya, hindi ako natatakot sa mga mananakot. Ang kinakatakot ko ay ang kamangmangan ng aking mga kababayan. Si Jose Rizal po sabi niya. Ano yung ibig niya sabihin doon? Kasi yung mga Pilipino noon, ay kung ano lang yung sabihin ng mga Kastila, yun ang pinapaniwalaan nila. Kaya hawak tayo ng mga Kastila noon 3 century tayong hawak. Kaya yun ang sinasabing yung liwanag na ipinakita ng mga Kastila para sa Pilipino ay kadiliman. Yun ang sinasabi doon. Kaya paano? Mag-ingat ka, baka ang liwanag na inakala mo nasa iyo ay kadiliman pala. Yung sinasabing liwanag dyan na nasa kadiliman, yun yung mga manlilinlang. Napag-aralan natin nung nakaraan, titignan ko lang yung oras, baka magpas tayo. Napag-aralan natin nung nakaraan yung mga influencer, di ba? Yung mga godly, worldly influencer at godly influencer. Yung sa worldly kasi, yun yung sinasabi nilang napakarami, yun yung mga manlilinlang o nagdidisip ng mga tao. Kasi kahit na lalo nga silang sumisikat pag yung pangit yung content na kanilang lalo silang sumisikat. Kaya, yun po, pag sinundan mo yung influencer na yun, ibang liwanag na yung sinusundan. Ibig sabihin kadiliman na. Kaya, sa sinasabi ng Bible kasi, may liwanag. Alam niyo ba na may sinasabi sa Bible na yung bright and morning star. Sinasabi sa Bible, yung morning star ay si Lucifer. Tignan natin. Yun ay papaliwanag natin kasi kaya makikita natin kung dalawang klase yung liwanag na sinabi sa Bible. Morning star, sumisimbolo ng, tingnan natin sa Isaiah chapter 14 verse 12. Ito kasi yung ginagamit ng iba, yung ibang mga sekta, ito yung ginagamit nila na sinasabi nila, nakalagay kasi sa Bible, pwedeng sa English version para makita natin yung morning star. Sa NIV kaya yan, morning star. NIV version. Ito yung sinasabi kasi ng mga ibang sekta o kaya ng mga manlilinlang na sinabi kasi dito yung morning star. Ang pinabanggit na morning star dito ay si Lucifer. Pero may binanggit din sa Bible ang morning star ay si Jesus. Yan po ang ipapaliwanag sa atin kung ano yung pagkakaiba ng morning star na yan at sa morning star na si Jesus Christ. Para hindi tayo malito kung ano yung susundan natin. Dito, you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You, who once laid low the nations.
Ang sinasabi po dito si Lucifer po ito. Siya yung morning star. Makikita natin, tignan po natin sa Job chapter 38. Sa King James Version, Marami po ang morning star. Job chapter 13 verse 4 to 7. Hindi lang po si Lucifer, hindi lang po si Jesus Christ, yung morning star. Marami po sila diyan. Sinabi doon, hanggang 7. Where was thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast understanding. Hindi ko mabasa. Who hath laid the measures thereof if thou knowest, or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Yun po, marami yung morning star na sinasabi dyan. Nung ginawa yung nilikha ng Diyos yung langit at lupa, sabi nga doon, nag-praise and worship yung mga morning star. Ibig sabihin mo dyan, nandun na po yung mga morning star. Nandun sila po yung sons of God. Alam niyo naman yung mga sons of God? Yung morning star dyan ay yung mga angels. Kaya, kung minsan kasi pinipili ko yung King James version o kaya NIV version sa Tagalog. Kasi may pagkakaiba po kung minsan. Sinabi po, pinakita ko lang dyan na yung morning star ay hindi lang po si Lucifer at si Jesus Christ, kundi maraming morning star po na sinasabi. Sila yung mga star. Pero, magpapalo po tayo ng mga. Ang susundan po natin na morning star yung pinaka sa kanila. Sa mga morning star po, mayroon po pinaka. Ito po yung tignan po natin sa Ezekiel chapter 28, verse 11, 15 hanggang 17. Basta English version, mas maganda. Ito po yung pinakamataas sa mga morning star na sinasabi. Ezekiel chapter 28. Ezekiel number 28 verse 11. Apa? Yung mga morning star, mayroon yung pinaka. Mayroon pinaka sa kanila. Pinaka maganda, pinaka pogi, pinaka matalino, yan. Moreover, the word of the Lord came unto me saying, Son of man, take up the lamentations upon the king of Tyros, and say unto him, Thus says the Lord God, Thou settest up the sum, full of wisdom and perfect and beauty. Yan po, sabi niya, yung perfect and beauty siya. Thou hast been in Eden, the garden of God. Nandun din siya sa garden of Eden. Alam niyo naman, sino ba yung mga nandun sa Garden of Eden na alam natin? Ang Diyos, si Adan, si Eva, sino pa? Siya po yan. Noah's bin, nandun siya. Sabi doon, every precious stone was thy covering. Marami siyang mga ikinumpara siya kasi sa mga kaniningan. Yeah, the jasper, the sapphire, and the carbuncle, and the gold, the workmanship of thy tabrets, and thy pipes. Ito, sa ibang version po na English, ito yung mga gamit niya po, gamit ng panugtog, mga pipes, are prepared in thee, and that thou hast created.
kaya po, yung English version po ang sinasabi ko dito kasi sa English version po, ang nakalagay po dyan, nandoon ka sa Eden, the Garden of God. Pero pag sa Tagalog version pero yung Tagalog version ng King James, nakalagay po yan. Pero yung Tagalog version, hindi po yan ang nakalagay. Ang nakalagay po doon, tingnan natin. Kaya pinili ko po yan. Ibig sabihin ng tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos. Yan o, malaki pagkakaiba. Tulad mo'y nasa paraiso. Hindi yung ang doon sa King James version kasi, ikaw ay nasa paraiso. Ito nakalagay dito, tulad mo'y nasa paraiso. Kaya mas pinili ko yung one. Kasi yung King James version kasi yung word by word na itinranslate mula sa Greek, itinranslate sa English ng King James, kaya kumisan mahirap intindihin, pero nandun po yung thought talaga. Kasi malaking pagkakaiba. Ito sabi niya, tulad mo'y nasa paraiso eh. Pero yung sa King James, nakalagay doon, ikaw ay nasa paraiso. Siya ay nasa paraiso. Siya ay, ibalik na natin sa King James. Kaya, medyo kumisan hindi natin gaano ma-take yung malalalim na English. Ako rin, hindi ko gaano ma-take. Pero pinili ko, kaya, kasi nakalagay po doon eh. Ipapaliwanag kasi natin yan, na siya ay nasa Eden. Yun po, siya ay nasa Eden. Siya po ay, sabi doon, sige, Tagalog na natin. Pasaalam na natin na siya ay nasa Eden. Nasa, ayun no, nababalot ka ng iba't ibang uri ng mamahalin. Sabi yun, tupas yun, nagniningning siya. Sabi niya, walang kambing. Ginto ang iyong inggasto at ang pagtuhog nito ay nanda nung muna pa nang isilang ka sa mundo. Ito, mali rin ito eh. Ang version kasi nito nung when God created you, sabi doon. Nakalagay pa doon. Number 15, verse 15. Hinayin na lang para medyo maluwag-luwag ng konti. Yan o. Wala kang maipipinta sa kanya. Nung panahon na yun, you are blameless in your ways from the day you were created. Doon kasi sa Tagalog, sabi anong nakalagay doon sa Tagalog? Sinilang, hindi po. Kasi hindi po sinilang, kinreate po sila ng Diyos eh. Hindi ako umayon sa version na yun ng Tagalog. Kaya, you were blameless in your ways from the day you were created. Hanggang sa till wickedness. Ano yung Tagalog ng wickedness? Kasamaan. Hanggang sa kasamaan ay nakita sa iyo, sabi doon. Noong una, talagang wala siyang katulad. Talagang siya ang nangunguna sa lahat ng mga angel. Kaya blameless siya eh. Hanggang sa mula ng pagka-create sa kanya, hanggang sa nakitaan siya ng wickedness. Kaya, yun po. Siya po yan si Satanas po yan. Tingnan natin sa Revelation chapter 12 verse 4. Ito po kasi yung kwento ni Satanas kung bakit tinapon siya dito sa lupa, kung bakit sinipa siya sa lupa. Ito po yung kwento niya. Kaya nung napunta na siya dito sa lupa, alam naman natin na si Satanas ay deceiver, kaya marami siyang nadideceive. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung to the earth. Ito yung kasama, nung sinipa po siya doon sa langit, sinama po niya yung one-third ng stars. Sinabi naman dito, yung stars ay yung mga, ano yung stars? Between. Mga sons of God, mga angels. Yun, kasama niyo, mga stars. Revelation chapter 12, verse 7 to 9.
digmaan doon eh. Nagkaroon ng digmaan. The war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Pero natalo sila, sabi doon. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down. Yun. Sinipa ko ba? That ancient serpent. Oh, yung lumang ancient. Diba yung lumang ahas na nandun sa Eden? Called the devil. Oh, siya nga yun sa devil. Or Satan. Who leads the whole world astray. He was hard to earth, and his angels with him. Diba nga po. Kaya po maraming mga demonyo dito sa atin ngayon. Kaya, natatakot pa kayo sa demonyo? Naniniwala ba kayo sa demonyo? Ha? Tinapon sila dito sa lupa, kaya maraming demonyo dito sa lupa eh. Pero sabi niya, yung iba natatakot daw. Hindi po. Ang kasama lang niya ay 1/3. Ibig sabihin, kung sa proportion, may 2/3 pang naiwan na kakampi natin. Ibig sabihin, bawat isa sa kanila, may kampi tayong dalawa. Tama ba yun? Amen ba? Kaya palang pangalan yan sa bagay na yan. Dahil may kakampi tayong dalawa sa bawat isang kalaban natin. And, ano ba? Ayun. Sino si Lucifer? Sabi niyo, kung napapahaba tayo, matagal pa. Sino si Lucifer? Siya ay seal of perfection, full of wisdom, perfect, and beauty. Siya lang ang may katangian ng ganito sa lahat ng mga anghel. Yun. Si Lucifer po, siya lang ang may katangian ng magkaroon sa lahat ng mga anghel. Kahit na po si Gabriel at saka sino pa isang anghel? Dalawa, tapos sila si Michael, hindi wala po silang katangian na ganyan, kundi si Lucifer lang po. Alam niyo po, napakagandang pangalan ang Lucifer. Nakalagay doon, morning star. Kadalasan nga, pag may nakikita mo mga tula, nakalagay yung mga pan eh. Katulad ka ng, you're like a morning star, sabi nila, di ba? Pero hindi nila ibig sabihin nun, parang si Lucifer. Pero sa mga tula, napakaganda pong ihambing yung morning star, yung tala sa umaga. Napakaganda po. Pero, yun ang katotohanan kay Lucifer ha. Ang ibig sabihin kasi ng Lucifer ay tala sa umaga, kaya morning star. Pero, bakit kaya walang mga nanay dito na ang pinangalan sa anak kay Lucifer, no? Kasi napakagandang pangalan yun eh. Ha? Ang pero sabi doon, isa siyang ano ba yung sinabi na hanggang sa nagkaroon siya ng kasalanan. Ngayon, ipapaliwanag po natin yung basahin muna kaya natin yung Isaiah chapter 1. Pagkukumparin kasi natin yung morning star na si Lucifer at saka morning star na si Jesus Christ. Si Jesus Christ, sinabi niya mismo, si Jesus Christ mismo, ang nagsabi na siya ay bright morning star. Hindi lang po morning star. Kundi si Jesus Christ, sabi niya, siya ay bright morning star. Nakalagay po yan sa Revelation chapter 22 verse 16. Kaya, pag may nagsasabi sa inyo, yung pinag-aaralan nga natin dito, yung liwanag na nasa kadiliman, yung mga nagdideceive, na pag sinabi morning star, ay si Lucifer at si Jesus Christ ay iisa, hindi po. Magkahiwalay po. Iba sila. Ang morning star na si Lucifer, siya yung inihagis sa lupa. Ang bright and morning star na si Jesus, pumunta siya sa lupa. Makikita po natin ang pagkakaiba. Kaya, kasi may mga manlilin lang po na ibang mga sikta na sasabi nila, ang morning star, si Lucifer at si Jesus ay isa. Hindi po yun.
Alam niyo, isa yan sa mga sinasabi ni Pani, alam mo ba yung nagtatag ng Satanism sa Amerika? Tinatag yun noong 1960. Si Pan yun ewan ko kung hindi ko alam kung naisulat ko yung pangalan niya. Anton LaVey. Si Anton LaVey, siya ang nagtatag ng Satanism. Hanggang ngayon, kuwan pa rin, active pa rin yun. Marami ng mga kasapi. Yung mga anak niya na babae, sila na ang namumuno ngayon sa Satanism na yun. Pwede nyo i-search yun sa internet, si Anton LaVey. Kaya, tinatag niya yung Satanism noong 1960. Kaya, kung may nagsasabi na yung morning star ay si Lucifer at saka morning star si Jesus Christ, magkakamali po. Mali po, hindi po sila iisa. Tingnan natin sa Isaiah chapter 14 verse 12, ano yung morning star na yon? Sabi nga niya, ang morning star, siya ito yung sabi ni Jesus, I am the root and the spring and the bright morning star. Sa ibang version kasi, capital letter yung bright na yan. Kaya, yun ang pagkakaiba nila. Sa Isaiah chapter 14 verse 12, do you have fallen from heaven? How have you fallen from heaven, morning star, son of the dawn? You have been cast down to the earth. You who once laid the nations. Sa King James, anong nakalagay doon? Lucifer ba? Lucifer. Yan po. How art you fallen from heaven, O Lucifer? Kasi yung son of the dawn, yun nga ang ibig sabihin niya, yung Lucifer, yung tala sa umaga. Yung sa science, yun yung Venus na nakikita natin, di ba? Yung morning star. Ikinonect sila dyan. Yung morning star na to, yun, itinapon sa lupa. Si Jesus Christ, ng bright morning star, mula sa langit, pumunta sa lupa, hindi po siya tinapon. Tapos pangalawa, tingnan natin sa Revelation chapter 12 verse 9. Yun nga, itinapon siya sa lupa. And the great dragon was cast out. Cast out. Yun po, ikinas out siya. Pero si Jesus Christ, anong nakalagay kay Jesus Christ? Sa John chapter 12 verse 46. John chapter 12 verse 46. Verse 46. He came into the world. I am the light. I am come a light into the world, that whosoever believe on me shall not. Nagpunta siya dito sa lupa. Hindi po siya tinapon, kundi nagpunta siya dito sa lupa. Pangalawa, na pagkakaiba nila, si Lucifer, yung binasa namin kanina, siya yung nandun sa Garden of Eden. Kaya, alam naman natin kung sino yung nasa Garden of Eden, di ba? Ang Diyos, si Adan, si Eva, at saka si Lucifer. Kaya, ang Diyos, sabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay isa. Kaya, nandun din si Jesus Christ. Hindi po si Lucifer, si Jesus Christ. Kasi yun ang sinasabi ng iba. Hindi po. Sabi ni Jesus Christ, ako at Ama ay isa. Nandun ang Diyos, nandun si Lucifer, nandun si Adan sa Eva. Kaya hindi sila pareho. Si Jesus Christ, hindi natin
hindi na natin babasahin yung verse doon sa Ezekiel kasi nabasa na natin yung nandun siya sa Eden. Si Jesus Christ, nung sinipa si Lucifer sa langit, papunta sa lupa, nandun din si Jesus Christ. Di ba? Nakalagay sa Bible nakalagay doon, ano sabi sa Luke chapter 10 verse 18? Sabi niya, nung kausap niya si Pedro, sabi niya, I saw Satan falling. Nakita ko ang John chapter 10 verse 18. I saw Satan falling from heaven. Sabi doon. Kaya, nung tinapon si Lucifer galing sa heaven, nandun si Jesus Christ. Kaya hindi sila isa. John 10:18. Ay, Luke 10:18 pala. Luke chapter 10 verse 18. Ito kasi yung ito yung mga may sinugo si Jesus Christ na 70 at yung bumalik sila, sabi ng mga yun napalayas namin yung mga demonyo, sabi nila, tuwan-tuwa sila. Tapos yun tapos sinabi ni Jesus Christ sa kanila, he replied, I saw Satan fall like lightning in heaven. Yun. Ibig sabihin, nung sinipa si Lucifer sa langit, ay nandun siya. Kaya, nakita niya. Kaya, hindi sila pareho. Ano pa pagkakaiba nila? Yun nga, na pag-aralan natin, yung angel ay likha ng Panginoon. Kaya ni-reiterate ko kanina dito yung English na ang sabi doon ay created. Hindi tulad nung isa na isinilang, hindi po. Ang mga angel po ay created lang. Nakita naman natin sa Ezekiel chapter 28 verse 14. Ang mga angel ay created. Si Jesus Christ, hindi siya created dahil siya ay Son of God. Sabi doon sa John chapter 1 verse 18, sa King James Version, sabi doon sa John chapter 1 verse 18, si Jesus ay nasa bosom o sinapupunan ng Diyos. Ayan. No man hath seen the God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. He hath declared Him. Yun po ang pagkakaiba nila. Created yung angel na si Lucifer. Si Jesus ay Son of God. Sabi pa ni Jesus sa John chapter 10 verse 30, Jesus is God. Tapos, Jesus ay mula sa sinapupunan ng Diyos. Si Lucifer, siya ay nilikha ng Diyos. Nakita naman natin yun. Kaya, yun po ang pagkakaiba nila. Hindi po iisa yung makikita natin din na morning star at saka yung bright and morning star. Ang title po ni Jesus Christ kasi bright, may bright po yun. Bright and morning star. Yun ang sabi ni Jesus Christ sa Revelation 24:6 po yun. No? Revelation 24:6. Hindi lang po yan hindi lang po yan yung time na kung baka saan pagkukumpara kay Jesus Christ at saka yung evil Di ba makikita natin dun sa yung sabi dun sa The Lion of Judah. Revelation chapter Jesus is the Lion of Judah. Antayan na natin kanina yan. Revelation chapter 5 verse 5. Revelation chapter 5 verse 5. Yung pagkukumpara ng lion kasi kasi nakalagay din po doon na sa beware, ang kalaban mo ay isang roaring lion, sabi niya doon. Kaya yung pagkukumpara po ay hindi po yun ibig sabihin na iisa. Kundi sabi doon sa pinagkumpara sila na pareho silang lion
You know, see the Lion of the tribe of Judah. Oh. Kaya si Jesus Christ ay sinabing Lion of the tribe of Judah. Pero doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi doon, mag-ingat ka dahil ang kalaban mo ay tulad ng isang roaring lion. Kaya si Satanas din ay lion din. Pero ibang klaseng lion. Roaring lion and seeking someone who he devour. Ano ba yung pagsabi nun? Naghahanap na masisila. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Yun po. Kaya hindi po yung sinasabi morning star at morning star, may similarity, hindi po. Kinumpan lang sila sa ganun na tulad nito, si Jesus Christ ay Lion of Judah, pero ang kalaban naman natin ay roaring lion na magsisik ng kanyang matitibaw. Kaya pareho silang lion pero magkaiba. Ganun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, si Satanas o si Lucifer ay napag-aralan naman natin na wala siyang kapintasan, di ba? Siya ay pinaka sa lahat ng mga anghel, pinakamaganda, pinakapogi, pinakamatalino, pinakamahusay, pinakawais, siya ang pinaka. Pero bakit? Bakit po siya tinapon sa lupa? Ano sabi doon? Bakit siya tinapon sa mundo? Dahil sa kanyang kasikatan, dahil sa kanyang pinaka. Kaya ito po yung lagi nilang warning. Lagi nilang warning sa mga Christian na katulad natin, sa mga umahawak ng mga posisyon at may mga hinahawak ng mga posisyon. Ito yung lagi nilang babala na yung kasikatan ay wag lampasan ng ulo. Ano ibig sabihin nun? Kasi ganyan po ang nangyari kay Lucifer. Sa sobrang kasikatan niya, gusto niyang ano ba yung pinakamasaya niya? Nandiyan ba? Tingnan po natin yung ginawa ni Juan. Sabi niya, may sinabi siya sa kanyang sarili. Sabi niya, sabi doon, limang will ang sinabi niya. Sabi niya, I will ascend. Nakalagay po yan sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Nakalagay po yan sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Sabi niya, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Dahil sa kanyang kasikatan, dahil sa kanyang kasikatan, sa Isaiah chapter 14 verse 13 na lang, para makita natin. Ito paliwanag kasi. Lucifer wanted to mount up to the scale of heavens. He desired, I will ascend into heaven. Sabi niya, nasa heaven na nga siya. Anong ibig niya sabihin doon? Gusto niya maging katulad ng Diyos. Nasa heaven na nga siya, ba't pa siya akyat? Wala nang nakit ito. Kaya gusto niya maging katulad ng Diyos. Sabi niya. Tapos sabi niya sa sumunod, I will exalt my throne above the stars. Sabi niya, ibig sabihin doon, gusto niyang i-possess yung glory ng God. Yung po kasikatan po natin. Kung huwag po natin lampasan yung mga medyo nakakataas sa atin. Hanggang kung kasi kung minsan pag sikat na tayo, akala natin indispensable na tayo. Hindi po, may limit po dapat. Huwag natin kaya si Lucifer na sabi niya, sikat na siya, no? Isa siya sa kung baka sa isa siya sa pinaka. Ano pa ang hinahanap niya sa buhay? Wala dapat siya natin sa buhay niya. Kasi silang tatlong anghel, si Lucifer, si Michael at saka si Miguel, Gabriel.
Si Lucifer ang pinaka-kwan sa kanila eh. Ang nagkaroon ng title na ganito, isa sa pinakasikat. Mas sikat si Lucifer sa kanilang tatlo, mas sikat si Lucifer. Pero naghangad pa ng higit pa doon si Lucifer. Sabi niya doon sa pangatlo, I will sit also upon the mount of the congregation. Ang ibig niya sabihin doon kasi, I will sit on the mount of the congregation. Pag nakaupo kasi ka dun sa mount ng mga congregation, ibig sabihin na lahat ng nandun ay nasa subject sa'yo. Ibig sabihin, subject sa'yo lahat ng tauhan mo yung lahat ng mga nandun. Gusto niya ganun. Yan sa number 3 yun. I will also, ayan. Lahat gusto niyang, ang lahat ng bagay ay nakasubject sa kanya. Hindi po yung, kaya talagang gusto na niyang, so, lamangan yung, hindi niya masubrani kasi gusto niya pantayan talaga. So number 4, I will ascend above the heights of the clouds. Yun, gusto niyang, ang ibig niya sabihin doon, I will ascend on the heights of the clouds. Ibig sabihin gusto niyang i-exercise yung authority ng Diyos. Ganun yun. Tapos sa number 5, sabi doon, I will be like the Most High. Yan po, no? Kasi, alam niya na wala nang makakalagpas pa sa Diyos eh. Kaya ang sabi niya, like mo, gusto ko maging katulad ng Diyos. Kasi alam din niya na wala nang lalagpas pa sa Diyos eh. Pero yun ang gusto niya, yung matulad lang sa Diyos. Pero hindi pwede kasi kung lang siya, ginilikha lang siya ng Diyos eh. Ayun, kaya siya kinik out. Dahil po sa kanyang pride. Kaya yun po ang message ngayon ay kung inaakala mo na ano yung keywords natin? Ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman pa. Kung ano yung mga nararanasan natin ngayon na sa ating buhay, ay huwag tayo maging masyadong ma-pride. Kasi ibabagsak po tayo ng Panginoon. At yun pong kwento kanina na yung sinabi kanina doon sa quote na sa napakadilim, ano ba yung quote ko kanina? Sirisan ko. Ayun ba yung sirisan ko nini? Hindi ako natatakot sa mga mananakop. Ang kinatatakot ko ay ang kamangmangan ng aking mga kababayan. Pero yung sinabi kanina na sa gitna ng kadiliman, ang napakaliit na liwanag ay ang napakaliit na ilaw ay isa ng kaliwanagan. Maging kaliwanagan po tayo sa lahat. Alam niyo po, dito sa mundo po, napakarami kong nagsasabi ng mga ibang landas. Napakarami po ang nagsasabi ng ganito yan, hindi totoo yan, dapat ganito ang sundin mo. Marami pong sekta. Pero dapat tayo ang maging kaliwanagan. Alam naman natin kung ano yung totoo eh. Sabi nga ni Jesus Christ, tayo raw yung ilaw na sa lipunan. Kaya dapat tayo i-reflect po natin yung buhay ng ang Diyos, ang ating liwanag. Tapos si Jesus Christ ang nagre-representa sa Diyos. Tapos tayo naman ang nagre-representa kay Jesus Christ. Tulad ng pinag-aralan natin ng nakaraan, dapat magkaroon tayo ng compassion. Dapat magkaroon tayo ng compassion para ma-reflect natin yung ilaw na nanggagaling sa ating Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po, O Lord, sa oras na ito na inibigay sa amin, O Lord, para mapag-aralan kayo na malaman namin, O Lord, na ang morning star ay magkaiba, O Lord God. Ang morning star na sinipa niyo mula sa langit ay si Lucifer, O Lord God. Ngunit ang pinapaniwalaan namin, the bright morning star na si Jesus Christ ay aming Panginoong Diyos at aming tagapagligtas na nagre-reflect sa inyong liwanag, O Diyos. O Lord God, maraming salamat po. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sana naintindihan natin. Amen.
Napaka-power po yung message.